Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers, So, pare. ano masasabi niyo sa mga tao na nagsasabi na lahat nasa Bible na? Yung iba doon, tinitake na literal na lahat talaga nasa Bible na, lalo na kung may kapansanan ka sa may mental illness, tapos mali yung interpret mo nun, talagang iti-take mo yon na, oh, lahat nandito na. So, hindi na sila mag-entertain ng iba. Ano kaya ang ibig sabihin nila yung lahat na nasa Bible na? Ano kaya ibig nila sabihin doon? Parang wala ka nang hahanapin, nandito na lahat eh. Siguro, pati paggawa ng yelo. Pangalan mo ba? Drix Serapio Mel? Oo. Romel, nasa Bible ba yun? Wala. Tama. Mahalagang malaman natin kung anong ibig sabihin nila doon na lahat nasa Bible na, wala ka na bang hahanapin. Excuse me. Depende yan. Dapat alam natin bakit isinulat yung Bible. Isinulat lang ang Bible to provide kahit yung mga maliliit na informations na yon. Kaya mahalaga talagang babalikan mo yung konteksto nung kanilang panahon, bakit isinulat yung isang aklat ng Biblia. Ganoon. Ang nagiging problema natin, ipinapatong natin yung mga concerns natin ngayon sa isang dokumento noon. Kaya, halimbawa, tinitingnan natin yung science, yung mga ganun. I'm not saying na against ang Bible sa science. Pero dapat intindihin natin yung purpose kung bakit isinulat yung isang aklat noon. Bago natin kaagad i-ugnay sa panahon natin ngayon. Doon nagkakaroon ng problema eh. Kaya, nagkakaroon ng misinterpretation, ang tawag doon, kahit minsan sa preaching interpretation, yung out of context. Ganoon. Yun nga eh, ang ina-assume natin na alam na natin kagad yung kahulugan ng talata na hindi na muna natin sinusuri. Nakakatulong naman yung dati na nating alam. Sabi nga, may mga nagsasabi na lahat naman tayo ay may prior understanding. Lahat naman tayo may mga biases. Dala-dala natin yun. Pero habang nilalaliman natin yung pag-aaral, makikita natin, dapat handa tayo na ipakorek yung mga prior understanding natin na yun. Alam ko yun. Maaring tama yung prior understanding natin, o maaari namang kulang, maaring mali. So, ipakorek natin doon sa lumalagong understanding natin. Sabi nga, yun yung valid understanding na resulta ng ating pag-aaral ng talata. Minsan kasi, akala natin, yun na ang kahulugan ng talata eh. Tapos pag sinuri pala natin, parang hindi pala. Kasi, narinig natin dati na pinreach, ganito ang kahulugan ng talata. Akala natin yun na. Pero maaaring hindi pala. Ganoon. Kaya may challenge talaga na lalong pag-aralan. Ganoon. Pero siguro sasabihin ng iba, bakit ka pa mag-aaral? Meron na namang komentary sa internet. Di ba? Meron namang, di ba? O bakit ka mag-aaral? Bakit mo pa titingnan? Ano raw? Ang masasabi ko doon, bakit kinakailangan pa ng isang engineer na mag-aral? Meron namang mga sources ng engineering principles na sa internet. Diba? Bakit ba yung isang doktor mag-aaral pa ng medicine? Meron namang mga diba? Available materials, di ba? Mga simulator sa Simulator. Di pwedeng doon na lang, di ba? Bakit napakamahal pa? Di tumingin ka na lang sa internet. Bill out na, boss. Kasi, di ba? Same principle applies. Bakit kailangan mo pa yun? Kasi hindi lang naman yung information eh. Kundi yung pagtitimbang, ano dito sa mga information na to ang tama o mali? Ang daming mga informations ngayon na nagaganap sa internet, di ba? Ano dyan yung tama? Di ba? Ano dyan yung medyo tama? Ano yung talagang hindi mo dapat paniwalaan? Yung iba, uma-attend ng mga worship services sa mga YouTube o sa Facebook Live. O ano dyan sa mga nagsasabing yan, yung mga interpreters na yan, ang tama? Di ba? Ang dami na ngayon. Daming mga nagsasabi. Meron nga na sa tingin niya, yung anak na-promote. Naging ama. So, nabakante yung posisyon ng ama.
Kaya ay nung anak, kaya na kailangan mag-appoint. Kaya may appointed son. O papaniwalaan ba natin 'yun? Hindi, 'Di ba? hindi na sa pag-aano, pero wala akong Sige. pinapatamaan na. Wala. Inaano ko lang 'yun, Sample lang. 'di ba? Ibig sabihin dapat may sinusuri tayo, paano natin malalaman? Kasi hindi lang yung information, eh, kasi yung information nandiyan. Pero how to process yung information na nakita natin. What is being developed sa isang pag-aaral ay yung critical thinking, the ability to analyze, yung analysis, yung pag-iisip, ano dito sa mga informations na itong available ang tanggap-tanggap o hindi, 'di ba? Kasi ang dami nga, eh, 'di ba? Yun siguro yun ang ano ko, eh. Ang mahirap dun sir kung ikaw din mismo hindi mo na alam kung paano mag-identify o mag-distinguish ng, legit o fake or Kaya kailangan ng pag-aaral ah, para malaman mo ano dito, yung context, ano dito yung ano. Kaya hindi mo pa rin, maitatanggi yung pangangailangan noong talagang medyo academic at seryosong pag-aaral. Mahalaga pa rin yun, napakahalaga nun para masuri mo kung ano diyan, ganoon. Sige. May tanong ko sir kung ano po yung mga dangers po ng mga misinterpretation or mistranslation sa mga turo ng simbahan? Kasi minsan naisip ko po kung nasa Bible ba yung cord raptor. Oh, nagkamali lang translation. Ganun. Nasa podcast nga pala ako. Pwede nating hanapin kung nasaan sa Bible yung Ford Raptor na yan. 'Di ba? Wala ka namang pinapatama. Wala. hindi Yung di ba na for a time na uso po yung no, Raptor para kay oo, pastor, 'di ba? pag pastor ka dapat may Raptor. raptor ka. Katunog kasi. Pastor, di ba pastor po? Alam mo kung nalaman ko yan no'n, dapat nag-awit ko na, eh, para hindi nakakarag-karag yung mga naging sasakyan ko, eh, 'di ba? Rapper na ano, Nakikita ko yung concern ng iba na dapat, may dignity yung mga manggagawa, kaya kinakailangan may mga gano'ng sasakyan. Pero anong ginagamit nilang basis? Ang ginagamit na basis minsan yung sa tithing, eh, ang tingin ko sa Bible ibang purpose na ang tithing, eh, 'di ba? Pero nasanay na yung mga tao na ang tithing ay para sa pagsuporta sa simbahan, kasama yun. Pero hindi lang yun. Yun nga ang challenge ko lagi sa mga estudyante ko, hanapin niyo yung mga talata sa Bible tungkol sa tithing at makikita niyo kung ano ang talagang mahalagang function niyan. Hindi lang para dun, ayun. Pero siyempre baka kailangan ng isang session dun Opo. ng tungkol yan para saan yung tithing. Ibig sabihin, isang danger kapag hindi natin naiintindihan yung isang talata, ay nagkakaroon ng danger ng misapplication. Di ba? Parang ano din yan, eh, mali yung appropriation ng isang tingnan mo, isang engineer, magkamali siya ng pagkaunawa sa isang engineering principle, yung mga force, tapos hindi maayos yung pagkakagawa ng bahay. Di ba dangerous yun? Masisira yung bahay mo. Kasi hindi maayos yung pagkakagawa. Di ba? Yung foundation. So, ganun din ang pwedeng mangyari. Di ba? Kaya mapanganib pagka meron tayong hindi naintindihan. Guguho talaga. Kaya maraming mga nafu-frustrate. Ang akala ko ganito. Bakit di ko nararanasan yan? Ba't nga? Di ba? Di ba? Bakit? Kasi nga, pinaasa sila na kapag ganito, ganyan dapat. Hindi lang yun, eh. Di ba? Oo, pinaasa sila, eh. Kaya hindi nila nakikita yung yaman, iba't ibang mga yung lawak ng sinasabi ng scripture, nasanay sila sa isa lang. Kaya kapag yung kanilang karanasan, hindi ayon dun sa kanilang isang nakasanayan, malilito sila, nawawala sa hulog. Kasi nga, tingin nila, parang hindi akma, parang hindi tama. Tawag ng iba doon yung cognitive dissonance. Parang, kaya nadi-disorient sila. Kasi hindi yun yung nakasanayan nila, eh. Diba? Magbigay ka, ibe-bless ka. Iba, bigay naman ng bigay, pero hindi naman nabe-bless. Iba yung konsepto ng blessing. So, akala kasi gano'n. Kaya yun ang isa siguro sa mga dangers ng misinterpretation, ng misunderstanding ng scripture.
Kaya yung iba maraming gumuguho, maraming nawawala sa hulog, Hmm. hanggang tuluyan ng nasira yung bahay. Iniwan na nila yung bahay ng faith nila, True. ganoon. Kasi mali yung pagkaintindi nila. Isa din napansin ko, sir, medyo marami yung ah, manipulator sa sa loob ng simbahan or sa Bible. More on sa ministry. Sa Mhm. ministry. Sa pagsiserve ko sa Diyos, parang maraming ano doon, predator o mga manipulator doon. Anong ibig sabihin nun? Maraming namamanipulate or merong agenda. Like? Sirit. Meron silang gustong meron silang parang i-input sa utak ng mga membro Ah. or Yeah. nung tao na ito dapat yung gagawin mo, ganito ka dapat mag-isip para Mm. tuloy-tuloy yung titings mo. Mm. O kaya Mm. masama yan, hindi yan yung Mm. gawaing Kristiyano. So, Mm. kahit na parang may mali na, ginagamit ngayon yung words ng galing sa Bible. Kaya mahalaga, hindi lang yung gamit sa Bible eh. Hindi lang yung sinasabi galing sa Bible. Kaya mahalaga dapat kahit yung mga miyembro ay nata-challenge na unawain din talaga yung Bible. Diba sa Acts meron gano'n, yung mga taga-Berea, nakikinig sila. Pero yung pinakikinggan nila, tinitingnan nila kung ayon dun sa sinasabi talaga ng scripture. Kaya huwag lang tayong umasa dun sa mga pastor, teacher na nagsasabi sa pulpit o kung saan man. Tayo mismo may responsibilidad ang bawat isa. Ang tawag ko diyan yung parang nade-democratize din yung knowledge eh. Na hindi dapat yung knowledge ay nagmumula lang dun sa ano na yun, sa parang pope na yun, tapos ex-cathedral, lahat ng sabihin niya tama. Dapat tayo nagsusuri din. Tama ba talaga sinasabi nito? Di ba? Dapat nagtatanong din. Kaya walang papantay doon sa tayo mismong, tayo lahat ay nagsusuri. Inaalam kung ano yung tama o hindi. Kasi kung hindi, madadala nga tayo. Ang daming ganyan eh, na talagang, di ba, papangakuan ka. Pag nagbigay ka, pagpapalain ka. Hindi ka na nagbibigay kapatid. Naku, kaya ka hindi pinagpapala. Nagkasakit ka. Siguro kapatid, kulang ka sa pagkakaloob. Di ba nga ganoon? Number Di 1. ba? Parang Parang hindi ko like. parang bine-blame yung biktima. Di ba? Di ba? Kasi nga ganun eh. At maraming ganyan. Uso sa probinsya yan, sir. Okay, tama. Tapos every Sunday, yun yung i-input sa mga utak ng mga membro nila. So, nagsaserve sila, laging kulang, laging uunahin yung simbahan, na tipong wala na para sa kanila.